Sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sa gitna ng gulo sa Middle East, ligtas nang nakalabas ng Persian Gulf ang 1,161 na Pinoy seafarers matapos na maipit sa kaguluhan doon. Nagsimula ang ligtas nilang paglabas sa Persian Gulf mula first week of April hanggang April 18. Sa pinakabagong ulat ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, kay Pangulong Marcos Jr., ibinahagi ng kalihim na lulan ang mga Pinoy seafarers ng 22 vessels, kabilang ang 5 cruise ships palabas ng Persian Gulf. Ibinalita rin ng kalihim sa Pangulo ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng iba pang marino na kasalukuyang nananatili pa rin sa Persian Gulf. Kabilang dito ang 412 seafarers na nasa mabuting kalagayan, ligtas at may sapat na supply ng kanilang pangangailangan, base na rin sa huling ulat ng kanilang kumpanyang Zamil Offshore. Nakipagpulong din ang kalihim at si Philippine Ambassador Raymond Balatbat kay Saudi Arabian Labor Minister Ahmad bin Sulaiman Al-Raji upang magpahatid ng pakikiisa at pasasalamat sa pagbibigay ng proteksyon sa mga OFW at kanilang pamilya. Sa nasabing pagpupulong na pag-usapan din ang areas of mutual interest at mutual protection ng mga OFW. Nasa bansa na ngayon si Secretary Kakdak at kasamang nakabalik ang 16 na OFW mula sa Riyadh at Jeddah. Kasalukuyan na ring tinutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng 30 pang domestic workers sa kanilang local transport and accommodation sa bansa. Sa ngayon, nasa 7,144 na ng mga Pinoy ang matagumpay na na-repatriate ng pamahalaan mula sa Middle East. Nananatiling prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang kaligtasan at seguridad ng mga OFW sa ibayong dagat sa kabila ng tensyon doon. At bilang dagdag tulong sa ating mga kababayang OFW na nagnanais lamang na makapagpadala ng tulong at mga gamit sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas, tiniyak ng Bureau of Customs sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang mas malakas na suporta dito sa ating mga kababayan na nabibiktima ng mapanlinlang na freight forwarder na siyang dapat na maghahatid ng mga padala ng mga OFW pero manloloko pala. Pinatibay pa ng ahensya ang mga kasong kriminal na naunang isinampa laban sa Makati Express Cargo matapos magsumite ng dagdag reklamo ang mga apektadong OFW. Sa mga ganitong sitwasyon, ipagbigay alam lamang at agad itong aaksyonan ng pamahalaan ang inyong mga reklamo. Inihain na sa National Bureau of Investigation Fraud and Financial Crimes Division ang large-scale staffa case laban sa nasabing freight forwarder. Sinisigurado ng BOC na hindi ito titigil sa pagtindig kasama ang mga kababayan nating OFW. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na isulong ang kapakanan ng overseas Filipino workers. Kaya sa mga manloloko diyan, sa mga nagmamalinis, huwag na ninyong subukan.